sama-sama tayong magiging tarakli. Nagpagyawang-gyawang sa daan ng truck na yan sa Davao-Bukidnon Road sa Davao City. Dumiretso ang truck sa gilid ng kalsada saka sumalpok sa poste na natumba at bumagsak sa paparating na sasakyan. Sa lakas ng impact, nawasak ang truck. Nagtamo naman ng minor injury ang driver ng nadamay na sasakyan. Base sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang truck driver na nasa kustodiya na ng Marilog Police. Pinagbubugbog ang ilang kabataan sa magkakahiwalay na insidente sa Quezon City at Davao City. Mga estudyante ang ilan sa mga biktima at ang ilang suspect, menor de edad din. Saksi, si Marie Sumal. Viral ngayon ang videong ito kung saan hagip ang pambubugbog ng ilang lalaki sa isang estudyante. Halos mapayuko na lang ang biktima habang sinasalo ang mga suntok ng lalaking nakauniforme at isa pang binatilyo. Meron ding isa pang estudyanteng biktima na parehas din ang sinapit. Nabahala po ako, ma'am, sa anak ko kasi siyempre pinabantaan na papatayin. Kung ano ba talagang mga kasalanan nyo na ginaganyan kanila. Ang dami-dami pa naman nila, ma'am. Mga 20 katao. Kagabi do, ang dami na naman sa kapatid niya na nag-aabang. Naawa po ako syempre. Bukol ho yung ulo niya, tapos yung ang dami hong bukol sa ulo talaga ho ang pinunteriya. Natatakot ho ako para sa pamangkin ko. Gawa ng kaligtasan nila yung takot na ho mapumasok. Humingi na ng tulong sa North Fairview High School ang inaatyahe ng isa sa mga binugbog. Natukoy na raw ng pamunuan ng eskwelahan ang mga sangkot na estudyante. Pero batay sa investigasyon, hindi lang isang beses naganap ang rambol dahil nasundan pa ito ng mga sumunod na gabi kung saan naggantihan ang mga umano'y magtutropa. Ayon po sa investigation po ng aming guidance office, ito po mga batang ito ay parang nagkairingan lang, parang titigan-titigan, tapos piling na angasan, tapos pag dinala nila sa labas, pagdating sa labas, tumawag na pala sila ng ibang kaibigan nila, tapos yun po, nagkagulo-gulo na sila. Sinampahan na ng reklamo sa piskalya ang 3 suspect, isang estudyante ng eskwelahan at 2 iba pa. May nag-file na ng case. So, slight physical injury in relation to RA 7610. We will make sure na safe sila. Humingi na ng tulong sa pulisyang eskwelahan para magdagdag ng police visibility sa paligid nito. Ipinatatawag na rin ang lahat ng magulang ng mga estudyanteng sangkot para magbigay linaw sa investigasyon. May insidente rin ang pambubugbog sa 13 anyos na estudyante sa Davao City. Natukoy ng pulisya na 16 anyos ang isa sa mga suspect. Tinutukoy pa ang pagkakakilanlan ng isa pa ng bugbog. While naglakaw po ning biktima, ma'am, ko yung iyang 2 ka mga classmates, padulong pauli silang balay, gikan sa eskwelahan. Kalit lang ning minor offender, iyang ni ma'am, gibunalan og kanang bato kining isa ka biktima, ma'am, nagpasalamat lang ta ang dili fatal, dili delikado ang natamo nga injured. Pumunta na sa barangay ang biktima kasama ang kanyang mga magulang. Nagpulong na rin ang mga opisyal ng barangay, eskwelahan at representative ng Davao City Social Welfare and Development Office para sa intervention. Sa hiwalay na insidente, 27 anyos na call center agent ang pinagbubugbog sa labas ng isang coffee shop sa MacArthur Highway. While waiting ning mga biktima sa mao nga lugar o kanang masakyan niya, ningonong ning suspect from sakay siya sa motorsiklo, but then siguro sila gamay misunderstanding gumikan kay nahadlok maning biktima mao tong nidagan siya, ma'am, og wala siya kabalo nga naaday kauban ning mga suspect o dito na corner siya o gitabangan siya o kanang kulata. Naaresto na ng pulisyang isa sa mga suspect na 19 anyos. Maharap siya sa reklamong physical injury. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Kaharap din sa kaparehong reklamo ang 2 pang suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Arestado isang DJ sa Antipolo Rizal dahil sa panggagaha sa umano sa inaanak na 17 anyos. Ating saksihan. Kami na-aresto sa kaso rape,
Sa bisa ng arrest warrant, hinuli ng mga otoridad ang 43 anyos na lalaking ito sa Antipolo, Rizal. Ang kanyang asunto, panggagahasa umano sa inaanak. Ayon sa pulisya, DJ sa mga club at bar ang sospek. Lagi raw sumasama ang 17 anyos na babaeng biktima sa kanyang ninong dahil tinuturuan siya nitong mag-DJ. At noon daw Oktubre, Noong October 6 nga ay nagkaroon ng inuman kung saan nakainuman niya yung kanyang victim. At around 1 a.m. nagpaalam na ihatid niya sa bahay nila yung victim ay dumiretso sila sa isang motel at doon niya sinagawa yung panghahalay. base sa salaysay ng biktima sa pulisya, hindi niya namalayan na dinala na siya sa motel dahil sa kalasingan. Hindi na rin daw siya nakapalag. Kinabukasan, agad nagsumbong ang biktima sa kanyang magulang saka sila dumulog sa pulisya. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng suspect pero tumanggi siyang magbigay ng komento. No comment po muna ako sa ngayon. Naharap sa kasong rape ang suspect na nakakulong na ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, matagumpay na naisagawa ngayong araw ang rotation at reprovisioning mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ayon po sa Department of Foreign Affairs. Dagdag pa ng DFA, walang anumang untoward incident na naganap sa RORE mission. Ayon pa sa ahensya, ito na ang panlimang RORE mission kasunod ng kasunduan ng Pilipinas at China tungkol sa Ayungin Shoal noong Hulyo ng nakaraang taon. June 2024 na magkagirian ng China Coast Guard at mga sundalong Pinoy sa RORE mission sa BRP Sierra Madre, kung saan isang sundalo ang sugatan. Sa kabila ng pag-alma ng China, hindi muna aalisin ng Pilipinas ang Typhoon missile launcher ng Amerika, ayon po kay National Security Advisor Eduardo Año. Kinumpirma rin ng Armed Forces of the Philippines na inilipat nga ng pwesto ang missile system na kayang magpalipad ng missile hanggang China o anumang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Saksi, si Rafi Tima. Mas malaki ba ng China Coast Guard Vessel 3103? Tagumpay ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard na mapigilan ng barko ng China na makalapit sa coastline ng Zambales. Ayon sa PCG, 80 to 90 nautical miles ang layo ng CCG 3103 sa coastline. Oras-oras din daw ang radio challenge ng BRP Cabra sa barko ng China. Patuloy na gagawin natin yan. Hindi natin papayagan na magbago sila ng norm. Sinabi ito ni National Security Advisor Eduardo Año sa paglulunsad ng The Stories of Teacher June na comic book tungkol sa West Philippine Sea. Proyekto ito ng National Task Force West Philippine Sea at pinangunahan ng Philippine Coast Guard West Philippine Sea Transparency Office. Mas maganda, bata pa lang, naiintindihan na ng mga kababayan natin kung ano ang West Philippine Sea. Para sa ganon, matuto ang lahat na ipaglaban natin ito. Sabi rin ni Año, mananatili muna sa Pilipinas ang Typhoon Medium Range Capability Missile Launcher ng Amerika. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na inilipat ng missile system mula sa pwesto nito sa Northern Luzon patungo sa isang sekretong lokasyon. Bahagi raw ito ng pagsasanay sa pag-deploy nito sa iba't ibang lokasyon. Depende sa kung anong missile ang gagamitin. Kaya nito magpatama sa target sa anumang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, gayon din sa ilang bahagi ng Southern China. Ayon sa AFP, walang karapatan ng China na pumuna sa pagpayag ng Pilipinas na manatili ang Typhoon missile launcher, lalo't nauna nang nag-deploy ng missile ships ang China sa rehiyon. The presence of their ships who are also missile capable are also highly dangerous, no? And they also have mga islands artificial islands in the South China Sea altogether, no, na meron din mga militarized na and missile capable din. It is our inherent right to build our capabilities accordingly. And how we do that is we modernize, we strengthen our alliances. Ayon sa isang security analyst, nangangamba ang China sa epekto ng mga launchers sa plano umano nitong pagsakop sa Taiwan. The launchers could complicate Chinese naval and amphibious operation because they could target any Chinese ships, no, pag lumapit sa Taiwan. Again, this is a case of Chinese hypocrisy and double standard. Ako pwede magkaroon ng thousands of missiles, kayo may launchers lang, hindi pwede sabi yan. Dati nang sinabi ng AFP na hindi gagamitin sa anumang bansa ang Typhoon missile launcher at para lang daw ito sa joint military exercises.
Sa pag-uusap nila DFA Secretary Enrique Manalo at US State Secretary Marco Rubio, napag-usapan ang sitwasyon sa South China Sea at ang estado ng pagtutulungan sa depensa at seguridad. Nagkasundo rin silang pag-aralan kung pwedeng magpulong sina Pangulong Marcos at US President Donald Trump. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Patay ang 79 anyos na babae at dalawa niyang alagang aso na masunog ang kanyang bahay sa Kamiling, Tarlac. Sa lakas na apoy natupok ang dalawang palapag na bahay na halos gawa sa like materials. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na naapula matapos ng mahigit 1 oras. Batay sa inisyal na investigasyon, napabayaang sinindihang kandila ang tinitingnang sanhi ng sunog. Tutol ang Commission on Human Rights sa panukalang patawan ng death penalty ang mga kurakot na opisyal. Ang panukalang e-firing squad ang mga mapapatunayang may sala, pinulsuhan po namin sa Barangay Saksi. Mainit na usapin ang panukalang patawan ng death penalty ang sinumang opisyal ng gobyerno na mahahatulan ng korte kaugnay ng korupsyon, pagbaril o firing squad ang ipinanukalang parusa sa mga mapapatunay ng sandigan bayan na nagkasala sa mga kasong graft, malversation of public funds at plunder. Sa panukala, ipatutupad lang ang parusa kung pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon, kung sumailalim na ito sa review alinsunod sa saligang batas at kung nagamit na ng akusado ang lahat ng legal remedy, kabilang ang pag-apila at motion for reconsideration. Pinulsuhan namin ang pananaw rito ng mga kapuso online. May mga nagpahayag ng pagtutol sa parusang kamatayan. Ayon sa isang tutol, walang karapatan ang mga tao na kumiti ng sinuman, lalo na't baka napagbintangan lang ang iba. May nagsabi ring hindi mapipigil ang mga kurap at baka magamit pa ng ilang politiko ang batas laban sa mga kalaban nila sa politika. Sabi naman ng iba, ikulong na lang habang buhay ang mapapatunayang nagkasala. Sa ngayon po, hindi po ako sang-ayon. Pwede naman po silang parusahan pero sa ibang paraan. Pag pinarusahan po natin siya ng death penalty, paano nila mababalik sa atin yung nakura po sa atin? Ang ilang pabor naman sa panukala, sinabing maigi ito para mabawasan ang mga korap na opisyal. Mabuti rin daw ito mapatupad para hindi tularan ng iba. May mga nagsabi rin na pabor sila sa panukala kung matitiyak ang maayos na sistema ng hustisya. May iba namang hati ang pananaw, lalo't delikado raw ang parusang kamatayan kung nababayaran nila ang hustisya. Kasi yung mga kaba natin, sa kanila lang din naman ang pupunta. Magtatrabaho tayo para sa kanila. Sila nagpapakasasa sa yaman natin. Ang Commission on Human Rights nanindigang hindi garantisado o epektibong solusyon sa katiwalian ang death penalty. Bukod sa labag ang death penalty sa saligang batas, signatory rin daw ang Pilipinas sa Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights kung saan bawal ang death penalty. Mas epektibong pagtugon daw ang reforma sa institusyon, tamang pagpapatupad ng batas at mga mekanismo tungo sa transparency at accountability. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.